Samantala, muling iginiit ng Malacanang ang determinasyon ng pamahalaan na matamo ang katarungan sa pagpatay sa transgender na si Jennifer Laude. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, may integridad ang investigasyon sa nasabing kaso. Sinabi pa ng kalihim na may umiiral na proseso sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Dahil itong ulat ni Rocky Ignacio. Tiniyak na Malacanang ang integridad ng investigasyon sa pagkamatay ng transgender na si Jennifer Laude kung saan suspect si U.S. Marine Joseph Scott Pemberton sa Subic. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma sa report na hindi umano pagpapalabas ang pagkondena ng gobyerno sa nangyari. Paliwanag ni Coloma, ipinatutupad ang proseso kung saan jurisdiksyon at batas ng Pilipinas ang iiral sa naturang kaso. Alinsunod pa rin sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pinaiiral kasi natin yung mga proseso ng ating batas. No? At kung magkakaroon ng katulad ng iyong sinabi, quote-unquote, strong condemnation, ito ay maaring makaapekto din naman, no, sa pagturing ng mga nagsisiyasat. No? Kaya ang mahalaga rito, yung tiyakin yung integridad ng investigasyon na ito ay naaayon sa batas ng ating republika dahil tayo ang mayroong jurisdiksyon sa kasong yan. At wala rin namang malalabag na mga provision sa ating batas o karapatan ng mga taong maaring isangkot sa usaping ito. Tiniyak rin ng palasyo ang pagkilos ng AFP para hindi na maulit ang insidente kung saan umakyat sa bakod ng Campo Aguinaldo ang kapatid na babae ni Jennifer at pagpipilit pa rin makapasok sa lugar kung saan nakadetain si Pemberton, ang fiancé nito na si Mark Suselbach. Ayon kay Coloma, bagamat nauunawaan ng gobyerno ang dalamhati ng pamilya Laude, may regulasyon pa rin dapat sundin sa kampo ng militar. Ginagawa at gagawin pa ng mga otoridad ng sadatang lakas ang nararapat, no, para tiyakin na wala na magkakaroon na lapses kung meron man. No? Wala na magkakaroon ng lapses at para matiyak ang pagkakaroon ng sapat na seguridad, no, sa bagay na ito. Magkagaymay, ipinaubayan ng Malacanang sa AFP ang pagtugon sa insidente. Paubayan na lang natin sa mga otoridad ng AFP dahil sila naman ang mayroong pangasiwa doon sa pasilidad na yon. Sila ang may tuwirang kinalaman sa naganap na nasaksihan din naman natin sa pamagitan ng media coverage at sa Department of Foreign Affairs. Aking pagkaalam, ang mga hinggil sa pagdisiplina ng mga kagawad ng hanay ng manananggol ay nasa kamay ng Integrated Bar of the Philippines. Marami namang nakasaksi sa mga naganap at meron namang video footage, merong maaring maging sapat na batayan kung merong magpapasimuno ng aksyon hinggil dyan. Nauna nang nanindigan ng Malacanang sa determinasyong matamo ang katarungan sa krimen. Sa harap na rin ito ng pahayag ni Pangulo Aquino na wala siyang planong bumisita sa burol na hindi niya personal nakakilala. Pero git ni Coloma sa survey ng media ng bayan, 3% lamang ang negatibong nagbigay ng reaksyon dito. Pero hiling na rin ng palasyo sa lahat na irespeto at unawain na rin ang opinyon ng Pangulo. Nagpahayag na si Pangulo Aquino hinggil sa usaping ito sa FOCAP Forum kahapon. At kung maaari sana igalang natin ang kanyang saloobin. Ayon sa nakalap na impormasyon ng aming new media unit, 3% lamang ang tutol sa pahayag ni Pangulong Aquino hinggil sa usaping ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.